Alam mo ba na kung sumiklab ang World War III, may mga lugar sa Pilipinas na mas ligtas at meron din namang sobrang delikado? Oo, hindi lang ito haka-haka. Posibleng mangyari ito sa panahon ngayon. Kaya ang tanong, saan ka pupunta kung mangyari yun? In this video, ilalahad ko sa iyo ang top 5 na pinaka-safe at top 5 na pinaka-delikadong lugar sa Pilipinas kapag may World War III. Pakinggan mo to para maging handa ka. Number 1, Batanes. Pinakamalayong lalawigan sa north. Tahimik, walang military base at hindi target ng kahit sinong bansa. Number 2, Mountain Province. Sagada, Bontoc. Nasa gitna ng kabundukan, malayo sa syudad at gulo. Kaya kung gusto mong tahimik at ligtas, dito ka. Number 3, Southern Palawan. Quezon, Brooks Point. Hindi kasing gulo ng Northern Palawan. May bundok, gubat at likas na yaman. Number 4, Siquijor, maliit pero secured, walang military base, may access sa pagkain at tahimik na komunidad. Number 5, Ifugao, Banawe, may sariling food supply, rice terraces, at dahil nasa bundok, hindi basta-basta mararating. Danger zones. Number 1, Metro Manila, political capital, laging target sa giyera, sobrang daming tao, pwedeng magka-panic agad. Number 2, Clark Freeport Zone, may military history, pwedeng gawing military base, kaya mataas ang risk. Number 3, Subic Bay, strategic seaport, malapit sa West Philippine Sea, pwedeng maging frontline ng gulo. Number 4, Cebu City, isa sa pinaka-importanting lungsod sa Visayas, target pag gusto nilang pabagsakin ang ekonomiya. Number 5, Davao City, matatag pero may military presence. Isa rin sa mga importanteng lungsod sa South. Sa panahon ng digmaan, hindi lang lakas ang importante, kundi location, resources, at community resilience. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang paghahanda habang may oras pa. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, follow mo na ako at bisitahin ang YouTube channel ko. Link nasa bio. At kung gusto mong suportahan ako para makagawa pa ng ganitong informative at makabuluhang content, pumunta ka na rin sa showcase ko sa bio. Kahit maliit na tulong, malaking bagay na yan. Maraming salamat sa panonood. Stay safe, stay informed, at maging handa. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil matalino ka.